Senyorito, nakita ko ulit yung dalaginding na nagtitinda ng mais. Parang manika. Ang ganda-ganda. Oh, sinabi ko na nga ba, yung pamingwit mong yan hindi para sa isda. Sa puso ng yung probinsyanita. Oy, Tolome, lumayas ka nga riyan. Madaldal kang masyado ah. Alam ko na kung saan nakatira. Lumayas ka, tatagayin kita. Pagbati, mga kaibigan, ngayon tatalakayin natin ang kwento ng isang tunay na haligi ng pelikulang Pilipino at kilalang humanitarian si Rosa Rosal. Alamin natin ang kanyang journey mula sa pagiging isa sa mga pinakakilalang aktres hanggang sa kanyang mga walang kapantay na kontribusyon sa larangan ng public service. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Rosa Rosal ay ipinanganak bilang Florence Lansang Danon noong Oktubre 16, 1931 sa Maynila. May lahing French at Egyptian, si Rosal ay nagsimulang magtrabaho bilang radio announcer noong panahon ng Japanese occupation. Nang siya'y madiskubre ng isang producer, nagsimula ang kanyang karera sa pelikula sa edad na 16 sa pelikulang Kamagong noong 1947. Kilala siya bilang femme fatale ng Philippine cinema. Ngunit kalaunan ay nag-transition siya sa mas malalalim at dramatic na mga papel na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang aktres. Sa kanyang kasikatan, si Rosal ay pinarangalan ng iba't ibang awards, kabilang ang Best Actress para sa pelikulang Sonny Boy, 1955, at ang critically acclaimed Anak Dalita, 1956. Ang kanyang kakayahan sa pagganap ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng mga tropeyo, kundi pati na rin ng malalim na respeto mula sa industriya ng pelikula. Isa rin sa kanyang mga iconic na pelikula ay ang Sakada, 1976, na tumalakay sa buhay ng mga magsasaka sa panahon ng martial law. Bukod sa kanyang tagumpay sa pelikula, si Rosa Rosal ay mas kilala sa kanyang walang sawang paglilingkod sa sambayanan. Siya ay nagsimula bilang volunteer ng Philippine National Red Cross noong 1950 at kalaunan ay naging simbolo ng Red Cross Blood Program sa Pilipinas. Ang kanyang dedikasyon sa pag-ikot ng mass blood donation campaigns ay nagdala sa kanya ng Ramon Magsaysay Award para sa public service noong 1979 na itinuturing na Asian Nobel Prize. Kilala rin siya sa kanyang mga public service shows tulad ng Kapwa Ko, Mahal Ko at Damayan, na nakatulong sa libu-libong Pilipino sa kanilang oras ng pangangailangan. Habang si Rosal ay nakilala sa kanyang mga kabutihang loob, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya tulad ng biglaang pagkakatanggal ng kanyang show na Kapwa Ko, Mahal Ko sa ere. Sa kabila nito, nagpatuloy si Rosal sa kanyang advokasya na nagresulta sa pagtatag ng Women in Crisis Center na tumutulong sa mga ina na walang tirahan at sa mga batang nangangailangan ng pamilya. Sa kanyang buhay, hindi lamang siya naging isang dakilang aktres, kundi isa ring inspirasyon sa maraming Pilipino na naglilingkod sa kanilang kapwa. At diyan nagtatapos ang ating episode tungkol kay Rosa Rosal. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng kanyang buhay at mga kontribusyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng ating mga paboritong bituin. Hanggang sa susunod, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.